Pisces, ito yung reading mo, June 1 to 15. Ano yung mga energies? Tingnan natin ano mapipick up ng card. Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Thank you sa palaging pag-aabang, pagbalik-balik, pagsubaybay. Thank you sa lahat na nag-subscribe, nag-follow, mga nagpapadala ng star super thanks. Thank you sa lahat ng support. Mga suki ko sa private reading, thank you. Mga nag-join ng membership subscription, mga hindi nag-skip ng ads. So, yan. Lahat yan. Like, comment, share. Lahat yan nakakatulong po. Private reading, basahin nyo na lang po yung nakalagay dito sa sa aking display board. Ano man yung nakalagay dyan. Kayong mag-PPM sa akin, take note ha. Huwag kayong mag-entertain ng mga fake na gumagaya sa akin sa lahat ng platform na i-chat-chat kayo, manghihingi, mag-o-offer ng kahit ano, hindi ako yun. Pag may nag-chat, add friend, hindi ako yung mati kahit sa ang platform. So, nandyan yung mga platforms kung saan nyo ako pwedeng makita, sundan, FB, YT, TikTok. May Instagram ako pero hindi na kasi ako active doon. Kung gusto nyo exclusive perks guys, sabihin kayo ng subscription sa FB ko. Private reading kayo yung mag-PM sa nag-iisa at official FB page ko. Purple na may check sa dulo, ibig sabihin verified. Pag walang check, hindi ako. Okay? Comment nyo na lang kung nakaka-resonate kayo at kung magustuhan nyo na lang pa-like or pa-share na rin. May angel number 33 ka. Number 3, 33. Merong number 11, number 8, number 6, number 2, number 5, number 21, number 9. Mga zodiac signs na nag-a-appear sa cards mo. May strong energy ni Gemini, Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus. Okay, itong solitude card mo, isa sign na maaaring ikaw ay single sa ngayon or mas pinipili mong maging single. Pwedeng wala kang kakonect, pwedeng wala kang karelasyon, commitment sa ngayon. Ito yung card na nagsasabi na kailangan mong magpahinga, kailangan mo ng peace, ng quiet, no? So, yan yung mga bagay na pag-focusan mo during this period. Yung iba sa inyo, mas lie low kayo, low-key, tahimik lang, hindi masyadong maingay muna yung mundo ninyo, andun yung pagtitake ng time to detach sa iyong busy world, busy schedules, nandoon yung pag-unplug, like, ano ba tawag dito, pagkakaroon ng matahimik na space So yan yung mga bagay na paglalaanan mo ngayon, Pisces. Nandito yung time, gusto mo kasing magkaroon ng peace and quiet para sa sarili mo. Yung tipong wala mo ng mga pampagulo, pampastress. Kasi meron ka ditong pagkakaroon ng pagmumuni-muni. Ayan, merong rest, may ponder, meditation, quiet, sanctuary. Yung iba naghahanap kayo ng nagsisearch kayo ng parang soul searching, parang hermit mode, hermit card. So ayan, nakikita ko dito is gusto nyo muna ng safe place, quiet place, or sacred place, moment na maibibigay nyo sa sarili ninyo, no? Malayo sa mga gulo, sa mga ingay ng mundo, ng pang-araw-araw na mundo mo. Parang gusto nyo munang mag-detach yan. Hermit mode nga, di ba? So, it could be soul searching, inner reflection.
So, eto naman si card number 33, Angel card 33. Si number 3 is may kinalaman sa communication, expression, or forgiveness. Collaboration, yan. So, sinasabi dito na makikipag-collaborate ka, magti-take action ka, pwedeng ito yung mga tao na makikilala mo, makakatrabaho mo, makakakonect mo. Ayan. So, dito sa card 33 mo, andito yung mga bagong possibilities na nag-aabang sa'yo or paparating sa'yo. Okay? Andito yung pagkakaroon mo ng enthusiasm eh. Ito yung kailangan mong maging enthusiastic, brave. Ito yung pag-i-express mo ng mga ng sarili mo, Pisces, no? Pwedeng kang ikaw ay creative. At itong creativity mo, i-express mo yan. Basta i-express mo yung self mo dito eh. Okay? At saka ito yung card talaga na kailangan mong mag-take action kasi andyan yung mga opportunity na papasok, yung mga bagong posibilidad para sa'yo. Ito yung sinasabi na you are supported and encouraged by the higher realm. So, kailangan mo yung i-maximize mo yung yung opportunity mo, pakinabangan mo yung mga talento mo, creativity mo para sa iyong growth or para sa iyong success. Ito yung gagawa ka ng masterpiece, ito yung meron kang mga ma-achieve gamit yung creativity mo, yung mga abilities mo na yan. Okay, ito yung ito yung card na sinasabi na magiging successful ka dyan dahil sa iyong sa pag-i-express ng mga talent mo, creativity mo, at nandito yung growth expansion at meron kang mga makakakonect na mga tao na maaaring kapareho mo ba? Kapareho mo ng mga interest, ayan. So, pwede kang makaka-attract ng new circle of friends, new connections, na maaaring lalong makapagbigay sa iyo ng mga new connections na makakapag-open ng possibilities, opportunity, at growth para sa iyo. Merong month ng July dito. So, pwedeng yung iba sa inyo, you're dealing with someone na pwedeng ka-connect mo yan or loved one mo, family member na pinanganak ng month ng July, or it could be na merong mga bagay dito na related sa month ng July, like nung nakaraang July or sa paparating na July. Kasi yung mga energies na mapipick up dito sa cards mo, pwedeng related yan dyan. Itong spear na to, yan yung yun yung mga bagay, Pisces, na hindi ka na dapat nagdidwell dyan. Kasi tapos na yan. Pwedeng hindi na yan babalik sa'yo. Pwede kasing apektado ka pa rin or every time na maaalala mo, nalulungkot ka pa rin dyan sa mga missed opportunity mo or pwedeng yan yung failure na naranasan mo or yung person na wala na sa buhay mo. Bagay man yan, opportunity person na wala na siya ngayon dito. Pero, alam mo yun, pwedeng mabigat pa rin yung kalooban mo or masakit pa rin sa'yo. For some of you, pwedeng hindi pa rin kayo totally nag-heal dyan, hindi nyo pa totally na-accept, or hindi pa kayo naka-move on 100%. Etong target card mo, ayan, obvious naman yan, sinasabi dito, this is a goal-oriented person. Pwedeng yun yung energy mo, this period, no? Kaya ang ibig sabihin yan, meron kang ma-accomplish for sure kasi yun ay bunga, resulta ng pagiging goal-oriented mo. Kasi yan, kung makikita mo, na-hit mo yung target dyan, na bullseye. So, meron ditong sapul na sapul, meron talaga ditong target mo, goal mo na makukuha mo yan for sure. Okay? Alam mo yung parang
mahihit mo yung right spot. Ano bang tawag dito? Saktong-sakto na parang kung ano talaga yung gusto mo, yung tinarget mo, dun ka mapupunta. Okay? Makukuha mo yun. Yun eh. Sabi dito, maaari kang maka-receive ng honor or respect. It could be an award, it could be an achievement, a trophy, a medal, or something na mabibigyan ka ng importance dito. It could be earning a magandang reputation. Kasi ang honor and respect, hindi yan basta-basta dumarating eh. Ito ay something na matagal mong binild bago mo ito makuha, ma-achieve, no? Kasi hindi basta-basta ang honor, ang respect, ina-earn mo yan. So, it could be ikaw na dahil sa magandang pakikisama, dahil sa iyong matagal na dedikasyon dyan sa trabaho mo or pakikisama, dun mo ma-achieve yung na yan, honor or respect, ma-earn mo yan dun sa mga tao sa paligid mo. Okay? Matagal na kasi yan eh. Matagal na hard work, matagal na pagpuprove ng sarili mo bago ka maging well-known, bago ka maging respetado, bago maging mataas yung tingin nila sa'yo. Di ba ganun yun? Sa workplace man yan or sa relationship, di ba? So, honor and respect is earned. And sa tingin ko, kung makukuha mo yan, you deserve it, di ba? So, itong caterpillar, sinasabi niya, hindi laging pangit yung situation. Kasi di ba yung butterfly, bago siya maging magandang butterfly, is caterpillar muna siya. Di ba? Parang So, sa tingin ko, ito ay glow up, improvement, magandang transformation, Pisces. Kaya kung mahirap yung situation mo sa ngayon, hindi maganda yung nangyayari, yung kinaroroonan mo, hindi maganda, wag na wag kang mawawalan ng pag-asa, magpatuloy ka lang. Kasi sabi ko nga dito, yung determination mo, yung pagiging goal-oriented mo, mag-stick ka lang dyan sa path mo na yan, mahihit mo rin yung goal mo at magta-transform din beautifully yung situation mo. Ayan sinasabi dito, a change is coming. Pero syempre, importante pa rin talaga yung pagtitake ng action kung di ba? So, wag na wag mawawalan ng pag-asa. Kasi darating din yung magandang pagbabago. Yun yung nafe-feel ko dyan sa mga cards mo. At ma-earn mo rin kung ano talaga yung deserve mo na recognition, honor, respect. Ma-earn mo rin yung achievement mo dyan, yung success mo na yan, dahil hindi ka sumuko, dahil nagpursigi ka, alam mo yun, pinaghirapan mo yan, kaya tingin ko lang karapat-dapat na ma-receive mo yan, deserve mo yan. Okay, nakakakita ako dito ng mga bagong pagkakakitaan mo. Wow! Ito yung mga opportunities, Pisces, wherein pwede kang kumita eh. Diba? Ito yung bagong sideline. Basta, pwedeng hindi lang isa yung maging maging source ng income mo, kung magiging creative ka. Di ba may binabanggit ako dyan na sabi, magagamit mo yung mga talento mo, yung creativity mo. So, ito ay pwedeng sa content creation or iba pang mga bagay na kaya mo namang aralin, kaya mo namang gawin, or pwedeng meron ka ng natural na talento pagdating dyan, lalo na. So, ito yung nakikita ko na maaaring magkaroon ka ng iba-ibang source ng income. Kung magiging resourceful ka, creative ka. Ito yung kung bagay yung oras mo, magagamit mo sa makabuluhang bagay, yung talento mo, yung creativity mo, magagamit mo sa makabuluhang bagay na mag-grow ka dyan at mag-earn ka rin at the same time.
So, Pisces, ang nakita ko dito, maaaring in the past or in the recent past, nagkaroon ka ng failure. Oo, nagkaroon ka ng pagkatalo. So, wag mong i-allow. Meron kasing bagay dito na hindi mo nagawa successfully and para siguro ikaw, andun yung nakaramdam ka ng feeling sa sarili mo na, bakit ganun? Bakit ako nag-fail? Bakit hindi ko natapos ito? Ba't hindi ko to na-accomplish? Pero do not let it discourage you, Pisces. Okay, wag. Wag na wag. Kasi hindi ibig sabihin na nag-fail ka dun, mag-fail ka pa rin sa second time around. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka nung una, sa mga susunod, failure na rin. Wag ganon. Di ba? So, nakikita ko rito, dapat maging confident ka, maging malakas yung loob mo, gayahin mo si King of Wands, no? Huwag kang mahihiya, hindi naman ibig sabihin, nag-fail ka dyan sa bagay na yan, mag-fail ka sa ibang bagay din, eh. Or, hindi naman ibig sabihin na hindi mo nakuha yan, hindi mo natapos yan, na kompleto yan, eh, hindi ka na magiging successful sa next na try mo. So, try and try until you succeed. Huwag kang magpatalo doon sa mga negative thoughts mo, wag mong tignan yung sarili mo as a failure. Kasi hindi totoo yun. Kasi nakakita ko ng success dyan sa'yo eh. Depende na lang talaga yan sa'yo, Pisces, kung paano mo tignan yung sarili mo. Gamitin mo yung failure na yun, kung saan ka nadapa, bumangon ka, galingan mo, i-improve mo. Gawin mong motivation yun. Kasi nakikita ko talaga dito na meron kang something na mahihit mo yung target, maaaring magiging patok yan, successful, viral, etc. Kasi magta-transform, sabi nga dito, hindi laging pangit yung situation mo eh, according to the Caterpillar card. Huwag kang matakot na mag-try ulit. Okay, ayan, 2 of Wands. Kasi ito pwedeng natatakot ka na uling sumubok kasi nung unang attempt mo hindi ka nag-succeed, no? So, importante pa rin yung pagiging goal-oriented, importante pa rin yung pagiging confident, importante yung palagi kang eager to learn, importante yung yung mga pagpaplano. Importante talaga yan. Kasi nakikita ko rito, baka natatakot ka rin mag-leave ng comfort zone mo, natatakot kang mag-try kasi nga pwedeng nag-fail ka doon sa una. So, do not let it, discourage you. Do not let it stop you na mag-try ulit. Okay? Maging ready ka kasi parang merong something na paparating with the 9 of Wands. Maging observant ka, prepared. Minsan ito yung card ng pagsiset ng boundaries, kung kinakailangan mo mag-set ng boundaries sa sarili mo, limitasyon, hindi lang sa sarili mo, pwede rin to sa mga tao sa paligid mo. Okay? You have to show courage. You have to show strength. Ito yun. Ito yung card na Pisces, kahit gaano kahirap, wag kang susuko dyan sa laban mo. Kasi meron akong aaninag na success, na transformation. Ito yung card na nagsasabi na i-embrace mo yung mga strength mo. Huwag kang mag-focus doon sa sa failure mo. Mag-focus ka doon sa mga strengths mo. Yun yung pagyamanin mo. Yun yung gamitin mong tool. Kasi si King of Wands is, someone na nagpapakita ng boldness, ng leadership. So, yun, mag-take action ka. Ayan, samahan mo ng action, samahan mo ng confidence, samahan mo ng determinasyon mo. Magsasucceed ka pa rin dyan, Pisces. Huwag kang mag-focus doon sa failure mo. Gamitin mo yung tool. Yung mga kahinaan mo, pwede mong i-convert into strengths mo para mag-succeed ka. Nakikita ko dito, Pisces, pagdating sa love life mo, pwedeng nagkakaroon kayo ng problema or pwedeng may imbalance.
Pero nakikita ko dito is magkakaroon kayo ng pag-aaway, detachment, pero eventually nakikita ko na hindi pa rin hindi pa rin matatapos yung connection ninyo. So magkaroon man kayo dito ng detachment, no contact situation, nakikita ko na marireconnect at marireconnect kayo sa isa't isa. Meron kasing getting back together dito. Ito yung card na maaaring magkaroon ng conflict, ng separation, imbalance, pero nakikita ko na magre-reconnect at magre-reconnect pa rin kayo sa isa't isa. Kasi kahit naman anong naging problema ninyo dyan, nakikita ko na magkakaroon ng pag-aayos or forgiveness. So right now, nakakakita ko dito ng person kung sino man sa inyong dalawa yan, feeling incomplete, nag-aantay yan eh. Parang nag-aantay ng nag-aantay ng sign, nag-aantay ng closure. Basta itong person na to, kung sino man sa inyo yan, kung wala kayong communication, contact, parang malungkot, feeling empty, incomplete siya. Nandun yung emptiness sa kanya. Oh, merong energy na naghihintay, tapos meron ditong energy ng playing it safe. Yan, kung sino man sa inyong dalawa yan. Okay? So, yan yung mga na-pick up nating energies dito. Thank you so much for watching. Kita-kits ulit sa susunod na reading. Bye-bye.